Hay naku, ang Pilipinas nga namang mahal. Ano na nangyayari sa Pilipinas nating mahal. Alam niyo po, hindi naman po ako sa ano 'no, hindi naman po ako sa yung pinapalala kong mga sitwasyon. Parang ako, mula po tayo sa payapa, ang kalaban lang ni Pangulong Duterte yung mga totoong magugulo. Nung panahon ni Duterte, 'di ba? Ang mga kalaban lang talaga yung mga totoong magugulo, yung mga oposisyon na nananawagan na Aus Duterte. Yun lang. Tsaka yung mga kakampi nilang sa Makabayan Black. Tsaka yung mga kakampi ng mga Makabayan Black na underground. Yun lang magugulo eh. Kasi tumahimik yung mga kriminalidad eh. Natakot kay Duterte, nagpahinga eh. Ngayon, ang dami po. Ang dami. Grabe. Kung saan-saan nagmumula yung kaguluhan. Parang hinalo na tayo. Oh. Tapos isa pa lang, isang natural calamity pa lang. Actually, kung tutuusin, hindi pa nga di ba? Si Karina, hindi pa nga matuturing niya na super typhoon eh. Signal, ano ba pinakamataas na signal niya? Signal number 2. Hindi talaga siya super typhoon kung tutuusin. Nagkagulo-gulo na, no? Mga monster. Doon ako visit yung mga tapos na yung bagyo. Tapos pupunta sa lugar. Turo tayo. Eto, turo. Picturean nyo kami habang nakaturo. Kala mo may magagawa yung mga no comment, kayo lang nagpapagulo. Kami lang po ba? Kawawa naman, no? Hayaan na lang namin paghuliin mga leader namin. Huwag na kami magsalita. Ano ba pinanggulo? Saan kami nang gulo? Nakirayot na ba kami? Meron ba kaming pinagralihan na kalsada? Nakaistorbo ba kami? Tayo na raw magulo. Meron ba kaming binato na na mga ahensya ng pamahalaan? Nagano na ba kami, yung nagpintura na ba kami sa bagong pintura na nilagyan namin ibagsak? Nagpintura na ba kami? Paano kami nang gulo? Hindi ba karapatan ng tao yung mag-rally? Nagpapaalam pa nga kami pag nagra-rally. Kami pa rin na magulo. Anong gusto nyo gawin namin? Tahimik lang? Oposisyon kami natural. Huwag nyo sabihin ng oposisyon sila ang tunay na oposisyon. Kaya mga tanga yan sila Abe. Ang tunay na oposisyon. Puta, tunay na oposisyon ba yung mga dito na tayo. Amik, agree talaga sa'yo. Sila gusto nila yung bubuwag sa pader. ng kahirapan. Paano nga babawalan? Sila may pakana. Crazy Brooks, shout out. Si Nestor, adik yan, kaya walang pakialam. Kakilala mo ba yung kamote? Political purging ang solusyon kontra corruption. Ano political purging? Hindi ako naniniwala dyan. Okay lang yan. Demokrasya po, merong pro at kontra. Mahirap lang pag pinipigilan nyo yung kontra. May kasabihan nga tayo, di ba? Si Miguel Bugilgil. Habang pinipigil, lalo nang gigigil. Naglabasan na naman ng mga holdapper, Kuya Badong, mga shop. Alam niyo na kung bakit, di ba? Feeling kasi nila majority sila, Gregory. Sa latest development na to, masasabi natin na sadyang di maasahan at hindi mapagtitiwalaan ng kasalukuyang admin. Walang isang salita, ibang sinasabi sa harapan at sa talikuran. Tapos matagal na uling bakante, hindi na uli magsasalita si BBM. Argo, thank you very much sa 49 pesos na pangkape. Yan. Boss Buds,
Yung hearing sa Senado tungkol sa flood control, wala eh. Binay-baby si Bonuan. Pero kung kalaban nila yon, contempt agad. Magkamali lang ng ano. Dapat makulong naman ang may kasalanan. Argo, salamat. Chris Callis. Pilipinas nating mahal ang bigas. Argo, para sa kulay rosas na kinabukasan. Kuya Bats, breaking news. Si Kiko daw sana nanalo sa 2022 ang election. Si Raul. Amic TV 45 UK. Boss, ano masasabi mo sa revelation ni Sas about dun kay Mr. Wong na siyang nasa likod ng SESA at dahilan kung bakit tinatarget si Alice Go? Aba, hindi ko po kilala yan si Mr. Wong. Shoutout, boss. Hindi ko pa nababasa yung sinasabi niyo revelation ni Sas. Boss Badong, may idea ba kayo kung kailan darating yung arrest warrant ng ICC? Pipigilan po ba ng DD supporters ang warrant? Wala naman po makakapigil sa warrant ng ICC. Di ba? Ang sinasabi po natin, naghihintay kami noong June at July, wala naman. Yung ang ibig mo bang, ang tinatanong mo ba yung pagpapahuli kay Pangulong Duterte? Una, nagkakaroon na nga ng twist eh, di ba? Una, sinasabi ng Pangulo, hindi makikipagtulungan yung mga tao ng gobyerno. Dapat kasi ilinaw niya yan eh. Ilinaw niya yan. Lagi na lang ganyan. Pag may mga usapin na ganyan, dehin boke kina naman. Di ba? Inahayaan niya lang magkagulo mga Pilipino. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas eh. Alam niyo, yung mga investors, tinitignan niyan yung mga mood ng mga Pilipino. Wala siyang pakialam eh. Kahit nagkakagulo, dito lang nga sa panahon ni Pangulong Marcos na uli, dumami na yung mga nagrarally. Mayat maya, may rally. Bakit kaya? Mga rally na yan, di mo pwedeng ano yan. Maliitin yan. May idea ba kayo kung kailan darating yung silent na naman si BBM sa security issue ni BP Sara? Pati yan, security issue. Daldal ng daldal na marami pa rin naman daw magsisecure. Katawa si Keiko sa press con ng Akbayan, Duterte pa rin ang binabanatan kahit Marcos na nakaupo. Obsessed sila eh. Obsessed sila sa Duterte. Parang pagpakikinggan mo nga sila, parang si Duterte pa nakaupo eh. Ilabas ang mga pulburon video, bakit isa lang todo na yung video na yan. Alam mo, 13 fish, kahit kailan hindi ako naglabas dito ng video. Hindi po yan, wala pong ano yan. Sa tingin ko nga, pampaano lang yan. Dahil, di ba? Kung wala yan, walang pag-uusapan na deepfake at kung ano. Wala na po yan, alam na po natin. Hindi naman po yan yung pinagbatayan natin, yung sinabi ni Pangulong Duterte nung siya ay presidente pa. May intelligence po mga presidente. Yung budget ni Bangag sa 2025 sa kanyang travel expenses ay 1 billion, sana all. Travel lang yan. Pero kukwestiyonin nila, matindi nga ito eh. Kukwestiyonin na naman nila yung 2 billion ni BP Sara. Hindi nyo kinu-question yung 500 billion na ayuda. Tapos, nag-issue ng arrest warrant ng ICC kay Putin. May nangyari ba? Lol, nagmukha silang payaso. May mangyayari nga kung pulis natin ang huhuli at magkukunwari na merong request ang Interpol. Yun yung twist dun eh. Kasi, ICC kasi, ang huhuli po niyan, local police. Kaya nga, applicable lang yung ICC sa mga member countries. Kasi local police eh. Ngayon, kay Remulla na rin galing yan na hindi talaga yan. Hindi natin papatupad yan dahil hindi tayo miyembro ng ICC. Pero ngayon, binibigyan niya ng twist na Interpol, through Interpol. ICC through Interpol. Sabi ko, parang kalokohan na yan. Magkaiba po yung Interpol at saka ICC. Police po yun, international police. Ibig sabihin, tutulungan nila
Pagkakaunawa ko pa po dyan, tutulungan nila yung gobyerno para hulihin yung mga wanted na nagtatago sa ibang bansa. Kaya may Interpol. Wanted sa amin yan eh. Wala kaming jurisdiction dyan sa Thailand o sa Taiwan o sa Saudi. Kaya Interpol, through namin yung Interpol, member kami niyan eh. Baka patulong naman. So yung police kunwari hindi ko alam kung miyembro yung Saudi. Halimbawa, miyembro yung Saudi. Yung pulis sa Saudi ang huhuli ng wanted sa atin. Dito baliktad eh. Sa Pilipinas, ginawa yung di umanong krimen. Sa Pilipinas, nakatira yung di umanong suspect at Pilipino yung di umanong biktima. Bakit magiging Interpol yun? Huhuli rin pulis Pilipino. Pinaiikot nyo yung mga tao. Sa totoo, pinaiikot nyo lang. Gusto nyo lang hulihin si Duterte. Ang dami nyo pang paikot. Pananakot lang yun kasi malakas ang maisugat with demand drug test. Ililisang issue. Tsaka, napansin nyo yan, yung nalantad yung kapalpakan nila ng baha. Tsaka naglabasan uli yung mga ICC niya. Wala na yan eh. Pinagtatawanan na nga natin yan dahil walang warrant of arrest eh. Isang salita lang ni Trillanes. Alam niyo yung media, rin eh, di ba? Nakakadala rin. Buong media lang nagdala niyan. Tapos ngayon, sinusuportahan lang nila. Yung mga bumanat sa pamilya nyo, dekadang bumanat, kakampi nyo ngayon. Pero yung nagsalba sa inyo, yung pamilya na kaya kayo nasa power ngayon. Nakita ko yung picture na nagmamano si Irene kay Naku, lahat ganun-ganun sila lahat. Nakayuko sila lahat kay Sara Duterte na parang alam nyo naman kung ano yung ginawa na. Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte na di ba? Isa sa dahilan niya ng pagre-resign dahil yung napag-usapan nila before. Kita mo kung paano estimahin si Sara Duterte. Si Imelda Marcos, si Irene Marcos, si BBM. Parang puon eh. Nagmamano pa si Irene eh. Mayroon ba nagtatanong kay PBBM paano siya saggatin kung wala nagtatanong? Hindi ko maintindihan kung ano yung gusto mo. Paano tatanungin? Wala nga, hindi nga nagpapakita. Ikaw naman, no? Etong gobyernong to, walang talk to the people, walang spokesperson. Sino tatanungin mo? Tatanong ka sa vlog, sasagutin ba nila? Ngayon magtatanong ako, Mr. President, ano po masasabi nyo? Napadadaanin daw sa Interpol. Yan lang ang kaya namin itanong. Ikaw ba magagarantiya na sasagutin niya? Hindi nga humaharap pa. Paano mo tatanungin? Mga walang Si Pangulong Duterte, araw-araw meron siyang spokes hour ni Roque. Tapos once a week, meron talk to the people. Kaya nalalaman yung nangyayari. May pigo pa pala, may mga Pinoy naman ang naglalaro. Saan kaya dinadala na may hawak ng pondo? Ito lang ang problema ko dyan sa Pogo-Pogo na yan. Pinababan niyo yung Pogo. Pero ang dami pong vlogger, ito na lang sino yung maganda? Si Alawi, nagpo-promote ng sugal yan. Merong pinopromote na online na sugal. Ito po, pinagbabawal natin yung Pogo, ang nagsusugal dun sa Pogo, mga inchik sa China o sa iba pang bansa. Dito yung mga Pilipino nagsusugal, online din. Bakit wala pong pagbabawal? Tanong lang po. May gustong mga magtanong daw tayo eh. Wanted si FPRRD saan? Sa bansa ni BBM. Depensahan mo si Digong, nandyan na ang ICC. Dinidepensahan po namin.
Ikaw, depensahan mo yung amo mo. Ngayon, depensa mo amo mo. Nasaan na yung wala palang plano man lang. Anong problema mo, UAE mong hulihin Duterte, kasama ka sa payroll ni Duterte? Ano? Alam niyo po, kung nagbibigay po ng payroll si Duterte, tatanggapin ko eh. Kaso wala eh. Ako yung, putya, biruin mo, sinusuportahan mo na, bibigyan ka pa ng payroll. Kaso wala eh. Masaya na po ako na kumikita sa YouTube. May kita naman sa YouTube. Sapat-sapat na. Hindi naman ako yayaman, pero okay naman ang buhay natin. Pahiya sila Boss Buds, kaya para mawalang issue nila, binaling nila ngayon sa ICC. Correct. Ako, yun yung tingin ko dyan eh. Wala na po yung ICC. Tagal na yan, di ba? Pinagtatawanan na natin. Alasan na yung ano. Balik na naman. 20 years on average, may bagyo, dumadaan sa Pinas. Isang karina pa lang nga na si Bangag. 2 tama lang sa mukha para daw nabali yung ilong niya. O yung ano, no? Yung lalaki yung kalaban, mahirap po talaga. May Marcos pa kaya makakabalik sa tuktok ng gobyerno sa susunod. Meron po yan pagka inalaw natin sila. Wala tayong asahan sa Bangag. 20 typhoons, I mean. Boss, ba ang sasagot sa iyo yung troll ni BBM? Kaya nga, gusto nila magtanong eh. Tanong natin, ganun. Para namang nakakatakot bang tanongin yung mga yan? Wala naman talaga, hindi naman talaga nagpapakita. Hindi raw, wala naman daw nagtatanong kay BBM. Ang dami nga nagtatanong diyan, pag tumawa yan, alam na, hindi kayang sagutin. Nasaan po yung mga flood control project na 5,500? Tumawa lang. Sa interview, Kuya Buds, kayang-kaya daw si Sara kung may dagdag 60 days election. 60 days? Kaya hindi mananalo yung tukmol na yun. Pag hinuli nila PRRD, siguradong PP3 na. At saka yan, kita nyo yan ha, si Lenny tsaka yan si Kiko. Sabi yan na nadaya sila, pero tatakbo pa rin ngayon. Kaya yung mga nagsasabi na daya-daya, ingat tayo, baka madaya si Sara. Kailan po nadaya yung mga Duterte? Kailan po sila natalo? Ayun, sa Pilipinas, matagal na po yan. Kung tatakbo po kayong presidente o vice president, bilyon-bilyon po ginagastos ng mga politiko. Tapos papadaya ka. Tamit hindi ka mag-hire ng mga magagaling sa computer. Ang dami mong ginagastos sa mga rally-rally. So, hindi ka makakapag-hire ng mga marurunong sa computer. Imposible naman. Nako, hindi ako updated. Kunwari, nag-hire ka tapos na feeling mo na daya ka pa rin. Di, walang kwenta yung hinire mo. Ganun lang po. Hindi ako naniniwala. Noon talaga alam ko may dayan yung dagdag bawas. Ang dami ng ano noon eh. Yan si Subiri. Nag-resign yan, di ba? Nireklamo ni Coco Pimentel. Dagdag bawas.